Una sa ating mga balita ay sinumite na sa NBI ang 15 high-powered firearms na umano'y ginamit sa naganap na shooting incident sa Atimonan, Quezon. Kaugnay nito, humarap na rin si Presidential Organized Crime Commission Chief Reginald Villasanta sa investigasyon ng NBI. Binigyan diin ni Villasanta na walang pahintulot ang komisyon sa nasabing operasyon. Ang detalye sa ulat ni Noel Perfecto. Noel? Salamat. Maling pinabulaanan ng isang opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na inaprubahan ng Commission ang Co-Plan Armado, isang plano para sa operasyon ng pulis na naging sanhi ng pagkamatay ng 13 katao kasamang kilalang weteng operator. Si Chief Superintendent Reginald Villasanta, PAOCC Executive Director, ay nagpakita sa NBI para ipaliwanag ang nasabing pangyayari. At dito nga pinabulaanan ni PAOCC Executive Director Villasanta ang nasabing pagbibigay approval sa Case Operation Plan o Co-Plan Armado na isinumbite ni na Police Superintendent Hansel Marantan, Police Superintendent Glenn Dumlao at Chief Superintendent James Milad. Kanina na-interview natin si Executive Director Villasanta. Pakinggan natin itong interview ito. We at PAO, through a board resolution, did not approve Case Operations Plan Armado or Co-Plan Armado submitted by Police Superintendent Hansel Marantan, Police Superintendent Glenn Dumlao, and Police Chief Superintendent James Melad. The resolution states, it is hereby resolved that the board put the approval of Co-Plan Armado in abeyance pending compliance with the aforementioned requirements. It is clear from the resolution that the Co-Plan was never approved by any official at the executive director's level or higher. The Co-Plan was not approved because it lacked the documentation required for us to properly assess the viability and feasibility of the operation, such as a memo directive or endorsement from the mother unit, table, and information we needed regarding the agents involved and the subjects of the investigation. Among the directives of the resolution was the release of 100,000 pesos to the proponents of Co-Plan Armado. Bilang paglilinaw po, ang ibinigay na pondo ay para lamang gamitin nila sa pagkalap ng impormasyon upang mapagtibay ang kanilang inihaing Co-Plan. Allow me to stress a very important distinction here. The release approved was only for intelligence purposes. It was not intended for operations. The PAOC is mandated to provide support to different law enforcement agencies in terms of technical, legal, and financial assistance to sustain the government's efforts to go after and neutralize organized armed groups. The Commission makes decisions at the policy level and is not designed to be involved in actual operations. Yan naman ang pahayag ni Executive Director Villasanta kanina na pagkatapos silang magkipagpulong sa mga opisyales ng NBI. Kaninang hapon naman, ipinisita ni Colonel Monico Abang, hepe ng Special Forces Army Battalion, ang 15 mga high-powered firearms sa NBI at sa harap mismo ng mga media men sa headquarters ng Bureau sa Taft Avenue. 11 ang M16 o Armorite Rifles, 3 ang M14 o High Velocity Rifles at isang 45 caliber pistol ang inihirap ni Colonel Abang kasama abogado ng mga ito. Ay kay Colonel Abang, lahat raw ng mga firearms ay ginamit sa nasabing inkwento at naikinamatay naman ng 13 katao. Ipinagpilitan ni Colonel Abang na isang lehitimong shootout ang nangyari, base na rin sa naging mabilis na pangyayari. Ngunit hindi naman ito masagot ang karamihan sa mga katanungan ng mga media men, gaya ng katanungan na bakit warning shot pa ng tropa ang Special Forces bagamat matindi na ang putukan
at bakit hindi sila sumasang-ayon sa reenactment na pinatupad kahapon ng mga otoridad ng Justice Department. Pakinggan natin ang reaksyon ni Colonel Abang. We're exciting all the efforts na lahat-lahat to ay lahat ng kasagutan sa mga tanong nyo. I know the public is also very eager to have these answers. Yan si Attorney Virgilio Mendez, Deputy Director ng Regional Office ng NBI. At ito, isunod na kagad natin ang interview kay Colonel Abang habang pinipresenta niya yung 15 firearms sa NBI. This afternoon will be turning over the firearms that were used during the checkpoint operation last 6 January 2030. Ito po yung mga issued firearms composed of imported sa M16s po. Sir, kasama yung firearm niyo? Oo, kasama po. Bago pa nangyari yung pagharap ng 15 mga firearms ay binisita ng NBI Death Investigation Division si Colonel Hansel Marantan na kasalukuyang nasa St. Luke's Hospital. Yung video yan, mga kaibigan, ay isa lamang sa materyales na ibinigay ng NBI kung saan makikita itong si Hansel Marantan na nasa loob ng hospital at tinitingnan, binubusisi, inaalam ng mga probers ng NBI kung gaano katindi yung tatlong tama na natamo nito. Isa sa tuhod, isa sa tagiliran, at isa sa kaliwang kamay nito. Ayon nga sa mga authorities ng NBI, ito yung kanilang isasama na rin sa investigasyon na pinatutupad. Gayon din ang iba pang mga results sa test ng forensic, ballistic, at ganoon na rin ang iba pang mga test para naman kompleto na ang nasabing investigasyon ng NBI. Ayon nga sa mga authorities, tatapusin nila ang nasabing investigasyon sa ngayon na rin sa atas ng Pangulong Benigno Aquino III to get to the bottom of this, no sacred cows at kasuhan ang dapat kasuhan. Yun muna ulat. Maraming salamat, kasamang Noel Perfecto.